Huwag kang lumapit. Umalis ka. Zhao Xiaotang. Humanda ka. Kapag nalaman ng nanay ko ang ginawa mo sa akin, hindi ka niya palalampasin. Ito, may tae ng manok ang itlog na ito. May balahibo pa. Gusto ko ng Japanese imported na disinfectant. Disinfectant, ha? Sarge, pero kailangan mo munang ipisa ang mga itlog na ito para sa inahing manok. Kapag nagawa mo yan, ipapadala ko sa'yo ang 10 kahon na yan. Ah. Mama, Anong klaseng palakol ito? Hindi man lang makaputol ng kahoy. Gutom na ako. Gusto kong kumain. Kung hindi mo matatapos putulin ang mga kahoy na ito ngayon, kahit yung tirang mais sa kulungan ng baboy, hindi mo matitikman. Aba, subukan mo. Kung hindi mo ako pakakainin, gigibain ko ang bahay mong ito. Tingnan natin kung malakas kang loob. Siyempre, meron. Bitawan mo ako. Sino ka? Saan ka galing, bulili? Ang nakagulat sa gansa ko, magbayad ng 50 itlog ng gansa. At sa nakasirang kamera, magbayad ng bagong kamera sa production team. At saka, tulungan ng baboy ko bilang libreng 3 buwan na tagapagpaalam. Ayoko. Saan ka galing, bulili? Sino ka ba talaga? Ako? Ako ang magiging little guardian ninyo sa loob ng 3 buwan. Zhao, Xiao. Tang, kapag naayos ko na sila, mababayaran na ang utang ng tatay ko. Zuxia Otang, tama ba? Kami ang Cute Baby Transformation Plan. Production team. Gusto ka naming imbitahan. Bilang little guardian. Para disiplinahin ang 3 pasaway na bata mula sa syudad. Hinog na ang mais sa bukid. Wala akong oras. Binibini. Ikaw ang pinili namin. Matapos maglibot sa mahigit 10 na yun. At suriin ang mahigit 50 record. Ikaw lang. Sigurado ka ba? Hindi ka sasali sa aming programa? Zhao Xiaotang, nabalitaan kong noong nakarang taon, ang tatay mo ay umutang sa bayan at nagpakita ng kawalang hiyaan. Dala mo ang iyong kari. Hinabol mo ang mga tao ng 2 milya. Sa huli, napilitan mo ang tatay mo. Lumuhod at sumulat ng pangako na titigil sa pag-inom. At nagtrabaho ng maayos. Sa murang edad, napakagaling mo. Malaking kawalan kung hindi ka sasali sa aming programa. Tama, tama. Nakita ko mismo ang eksenang iyon. Walang makakatalo sa galing ni At Xiaotang. Pero nagtatrabaho na si Tito Zhao. Pero hindi pa rin nababayaran ang utang sa sugal. At Xiaotang, sumali ka na. Narinig ko na sa pagre-record ng programa. Malaki ang kikitain. Kung mababayaran mo ang mga taong iyon, hindi na sila maniningil. At magkakaroon ka pa ng pera para makapag-aral. Mag-aral? Sasali ako sa programa ninyo. Dahil narito na kayo sa bakuran ng pamilya Zhao, kailangan ninyong sundin ang mga patakaran ng pamilya Zhao. Ang unang plano ang pagbabago. Edukasyon sa paggawa. Kayo, Sa bahay mong sirasira, kung hindi lang dahil wala akong ibang mapuntahan. Ako, ang iyong master. Ayaw kong makasama ang bruha na tulad mo. Hintayin mo, bukas na bukas. Padadalhan ako ng nanay ko ng private plan. Para sunduin ako. Tama. Ikaw na maliit na bata ka. Gusto mo pang sundin kita. Mangarak ka. Kung mangahas kang kalabanin ako, hindi ka patatawarin ng kamao ko. talaga? Tingnan natin kung mas matigas ang kamao mo o ang palad ko. ako, gusto kong umuwi. Sigurado ka bang gusto mong umuwi? Dito sa bundok namin, mayroong mga engkanto na nanghuhuli ng mga batang gumagala sa gabi. Akinggan mo, tinatawag ka niya. Hindi na ako alis. Hindi na ako alis. Huwag mo siyang hayaang hanapin ako. At Xiaotang, nagkamali ako. Susundin na kita. Ngayon, bakit? Hindi ka na nagsasabing yang master? Ngayon, ikaw ang magpapakain kay Lao Hei. Lin Yushu, kumuha kang itlog sa pugad ng manok. Hu Zixuan, maghiwa ka ang 3 bigkis ng kahoy. Kilos na! Ang bruhang yan, ang lakas manakit. Pero paano ba pakainin ang baboy na to? Ako, ang iyong master, kumakain lang ng baboy. Hindi ko naman nakikita kung paano tumakbo ang baboy. Huwag kang lumapit. Umalis ka. Zhao Xiaotang. Humanda ka. Kapag nalaman ng nanay ko ang ginawa mo sa akin, hindi ka niya palalampasin. Ito, may tae ng manok ang itlog na ito. May balahibo pa. Zhao Xiaotang. 8 Xiaotang. Gusto ko ng Japanese imported na disinfectant. Ngayon na, agad-agad. Disinfectant, ha?
Saj, pero kailangan mo munang ipisa ang mga itlog na ito para sa inahing manok. Kapag nagawa mo yan, ipapadala ko sa'yo ang 10 kahon na yan. Ah. Mama, Anong klaseng palakol ito? Hindi man lang makaputol ng kahoy. Gutom na ako. Gusto kong kumain. Kung hindi mo matatapos putulin ang mga kahoy na ito ngayon, kahit yung tirang mais sa kulungan ng baboy, hindi mo matitikman. Aba, subukan mo. Kung hindi mo ako pakakainin, gigibain ko ang bahay mong ito. Tingnan natin kung malakas kang loob. Siyempre, meron. Bitawan mo ako. Alam mo ba ang matandang akasya sa bungad ng baryo? Kung bakit baluktot ang puno nito? Noong nakaraang taon, may isang walang kwentang tao. Nagnakaw ng mawanod sa bahay namin. Isinabit ko siya sa puno. Buong magdamag. Gusto mong subukan ngayon? Sa tingin mo kapag lumabas ang episode, hindi ba mas maganda? Sige, magpuputol na ako. Lakasan mo pa. Magpuputol ako. Magpuputol ako. Ito ang ipapakain mo sa akin, yung Master Hu. Ngayon, kahit mamatay pa ako sa gutom, ako si Guyan, mamatay sa gutom sa labas. Hindi ko kakainin yan. Ito, hindi nga kakainin ng aso yan. Ang sarap. Isa pa ngang mangkok. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Ang isang tunay na lalaki ay dapat matuto ng diskarte. Masarap lang naman ang luto niya. Nangahas kang kalabanin ako. Sa susunod, hindi kita patahimikin. Tulog na ang production team at ang bruha. Ngayon, pinaputol ako ng bruha ng 5 bikis na kahoy. Nagkapalto sa mga kamay ko. Ngayon, nahulog ako sa kulungan ng baboy. Halos mawalan ako ng buhay. ngayon, nakapulot ako ng 20 piraso. Itlog na may tayo ng manok. Gusto kong masuka. Kung hindi natin siya bibigyan ng leksyon, akalain nilang mahina tayo. Sang-ayon ako. Kailangan nating gumanti ngayon. Nakita niyo ba sa bubong? Yung mga sako ng mais? At yung hagdan sa sulo? Sabi ni Zhao Xiaotang, gagawin niyang harina ang mais bukas. Zhao Xiaotang, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang galing ko. Tagumpay. Gaudan. Takbo. Anong nangyayari? May airgun kayo. Bakit ano pa? Hihintayin naming mamatay sa ubo dahil sa inyo? Hayaan mong lumakas pa ang hangin. Ang anghang. Ang hapdi sa mata. 8 Xiaotang. Nagkamali ako. Pakipatay na ang ergon. Hindi na namin ulitin. Ang galing mo talaga. Nilagyan mo ang chili powder ang mais. Hindi ako. Naglilihim ka pa. Yung CCTE, 24 oras na nakabukas. Ikaw kagabi, bumabahing sa sakong mais. Natawa ako sa kusina pa lang. Ikaw. Alam mo na pala noon pa. Bakit tumatakbo? Hindi ba mahapdi? Tutulungan kitang hugasan. Ikaw. Anong gagawin mo? Tutulungan kitang hugasan, di ba? Ito ay maruming tubig. Ito ay swill. Ay naku, tubig hugas ito kaninang umaga. Hindi ko pa napapakain si Lauhei. Ano? Nahugasan na ba ang anghang? Zhao Xiaotang. Eight Xiaotang. Siya po ang nag-utos sa akin. Alam kong nagkamali ako. Pangako, magiging masipag na ako sa pagkuha ng itlog. Ako, nagkamali rin ako. Hindi na ako manggugulo ulit. Ako. Susundin ko na lahat ng sasabihin mo. Dito, siguradong hindi tayo makukuhanan. May bago ka bang ideya? Makikinig kayo sa akin. Ang director natin. Gusto lang tayong baguhin. Para maging mas responsible tayo. Basta maging masunurin tayo. Siguradong tatapusin ng director ang transformation plan ng mas maaga. Para makauwi tayo. Maging masunurin. Ano maging masunurin? Bobo, si Zhao Xiaotang ang little guardian natin. Magpanggap tayong mabait sa harap niya. Hindi ba? Kagagaling lang niya sa pagbugbog sa atin. Magpanggap na mabait sa harap niya. Ayoko. Tanga, ayaw mo bang umuwi? Gusto mong habang buhay na manatili dito kasama siya? Matagal ko nang napag-isipan. Unang hakbang, magpanggap na masunurin.
para maging kampante ang production team. Pangalawang hakbang, kapag naalis na ang lahat ng kamera, tatakas tayo pauwi. Susundin kita. Gusto kong umuwi. Siguyan talaga. Ang dami mong ideya. Tandaan mo, sa mga araw na ito, kailangan nating magpanggap na mas mabait pa sa tupa. Pagdating ng panahon, sasakay tayo ng helicopter at alis. Hayaan natin si Zhao Xiaotang na umiyak dito at malito. Magandang umaga, Ate Xiaotang. Red Date Goji Berry Tea. 7 bahagi ang init. Amang-tama para sa lalamunan ngayong tagsibol. Ang tubig panghugas ng mukha. Dapat ba 38 degrees na tamang init? O 42 degrees para mawala ang pagod? Matatapos ko yan sa 3 minuto lang. Ito. Nagbago na talaga ang ugali ng isang yan. Xiaotang. Ito po ay lugaw na may itlog, pampalusog ng tiyan. Sinigurado kong malinis. Na malinis ang balat ng itlog. 8 Xiaotang, pakikain po ng dahan-dahan. Ang sana ito, palihim ko itong dinala. Ang isang lagok nito ay nagkakahalaga ng 20,000. 8 Xiaotang. Ito po ang labubu na pinaghirapan ng nanay ko bilhin para sa akin. Isang limited edition. Ibinibigay ko na po sa'yo. Ang pangit. Nagpapanggap ba kayong tatlo? Tinatawag niyo pa akong ate. Anong trip niyo? Umupo kayong lahat ng maayos. Ate Xiaotang, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, talagang susundin namin ang lahat ng sasabihin mo. Mag-aaral ng mabuti, at magbabago ng husto. Sabi ni 8 Xiaotang, dapat matuto ang isang ginoo na maging responsible. Ang lupa ngayon, ako na ang magbubungkal. Natuto ako kay Lolo Zhang kahapon. Dapat sundan ang direksyon ng lupa. Kung gayon, ako na ang magbubunot ng damo. Huwag mong hawakan. Noong nakaraan, ang mga punla, akala mo damo at nabunot mo ang 3 hanay. Ate Xiaotang, punasan mo ang pawis mo. Ang panyo na ito, nilabhan ko ng malinis. Mas comfortable ito, kaysa sa seda. Masakit pa ba ang paltos mo sa pagputol ng kahoy? Nag-scar na yan. Ang kaunting trabaho na ito, para sa isang lalaki na tulad ko. Wala lang yan. 8 Xiaotang. Nakatagilid ang mga punla ng kamatis doon. Nabasa ko sa agricultural manual kahapon na. Dapat itong suportahan ng kawayan. Kung hindi, mababali ang ugat sa hangin sa gabi. Pupunta ako para putulin ang kawayan. Huzitsuan, noong nakaraan, akala mo tubo ang kawayan, at naputol mo ang 3. Ngayon, kung masira mo ulit, Alam ko na. Kung masira ko ulit, gagamitin ko ang kamay ko, para maging suporta sa kamatis. Yoshu, bilisan mo. Para sa iyo. Ang 3 pasaway na yan, pagkatapos ng kalahating buwan ng pagdidisiplina. Sa wakas, nagpakataon na sila. Mga magulang, tingnan niyo po. Ito ang mga bata. Ang pagbabago nila sa loob ng kalahating buwan. Si Young Master Hu ngayon, kayang magputol ng 5 bigkis ng kahoy. Si Young Master Gyu, hindi man lang umangal habang nagpapaanak ng inahing baboy. Si Miss Lin, natuto pang mag-disinfect ng kulungan ng manok. Director, ang galing. Ang programa nyo, mas epektibo pa kaysa sa military training. Ang aking Violent King ay sumusunod na sa utos. Alagang pinagpala ang aming pamilya ho. Si Yueshu, mula pagkabata, hindi pa nakapaglabas ng medyas. Pero ngayon, kaya na niyang mangolekta ng itlog. Kahit amoy dumi ng manok, ang dalagang si Zhao Xiaotang, tunay na isang anghel. Kailangan pa ba ng sponsor ang programa? Magkano? Maglalagay ako ng 3 milyong education fund sa account ni Xiaotang. Masyado ba akong materialistiko? Mga magulang, huwag po muna kayong magmadali. Dahil sa magandang ipinapakita ng mga bata. May inayos din ang aming programa. Hindi naman siguro. Uwi agad ang mga bata. Hindi. Simula bukas, sususpindihin ang filming ng 1 linggo. Kami, aalisin namin ang mga kamera. Para bigyan ang mga bata ng 1 linggo. Para magkasama ng totoo. Kung sa loob ng 1 linggo, magkakasundo ang mga bata, papayagan namin silang tapusin ang transformation plan. Alagang alisin. Wala ng kamera. Wala Pressure ng visual. kamera. Sabi ng direktor, walang filming ngayong linggo. Para mag-self-transformation tayo, pwede na tayong tumakas pauwi. Teka lang. Ito ang perpektong pagkakataon para makaganti tayo. Makaganti? Saan? Hindi ka pa ba nadadala? Masyado lang akong pabaya noon. Bago ako umuwi, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Ngayon, punta tayo sa abandonadong bahay multo. Yung sa dulo ng baryo. Yung lumang bahay na may sirang parol. Bakit mo ba siya laging kinakalaban? Ako. Nga, ayoko na rin. Makinig lang kay Ate Xiaotang ng maayos. Para maging maganda ang kalalabasan. Kung ayaw nyo, huwag na. Ako na lang ang gagawa. 8 Xiaotang, si Hu Zitsuan, pumunta sa abandonadong bahay. Hindi pa siya bumabalik. Gaano nakatagal? Halos 1 oras na. Narinig ko na may multo raw sa bahay na yon. Titingnan ko. Ayan na. Bakit hindi siya natatakot? Nasaan ang sigaw? Sayang, peke lang. Kung totoo lang sana, pwede pa sanang iwi. At ipapakain sa tandang. Ang ilang beses.
Ang bruhang to, bakit wala siyang kinatatakutan? May mas matindi pa ako. Ako, ang Yao Master, sadyang binago ko. Ang mukha ng multo na to, sigurado mapapayak ko si Zhao Xiaotang. Zhao Xiaotang, ibalik mo ang buhay ko. Nasaan na? Xiaotang, nasaan ka? Natatakot ako. Xiaotang, nasaan ka? Multo. Nakakita ka na ba ng multong kasing ganda ko? Zhao Xiaotang, nakuha mo pa akong takutin. Walang masaya dito, Uwi na tayo. Bakit ang init ng kamay mo? Pinagpawisan ako. dahil sa multo. Ano? Anong multo? Wala namang multo. Bitawan mo ako, bawal maghawakan ang lalaki at babae. Sino bang gustong humawak sa'yo? Nagkunwari kang mabait para lokohin ako. Tapos tinakot mo pa ako. Hindi pa tayo tapos. Zhao Xiaotang, huwag kang sumobra. Sumobra? Nung tinatakot mo ako, bakit hindi mo sinabing sumobra ka? Hindi na ako makikipaglaro. Sa'yo, maliit na babae. Uwi na ako para matulog. Ang bruha na yan. Anong nangyayari? Labanan ang apoy sa apoy. Zhao Xiaotang, bilisan mo, iligtas mo ako. Zhao Xiaotang, huwag kang bibitaw. Natatakot ako. Tigilan mo ang kadaldalan. Hawakan mo ng mahigpit ang kamay ko. Zhao Xiaotang, guguho ba to? Bitawan mo na ako. Mahuhulog ako. Hindi yan guguho. Malapit na sila. Hawakan mo lang ng mahigpit ang kamay ko. Zhao Xiaotang, ang bait mo pala. Mabuti ka naman pala talaga. Medyo masungit ka lang. Manahimik ka. Bibilang akong 3, tapos itulak mo ang pader ng balon. 3. Ate Xiaotang, nadulas ang paa ko. Wala na akong lakas. Hindi mo na ako kayang hilahin. Kung ganyan, mahuhulog ka rin kasama ko. Manahimik ka. Araw-araw akong nagpuputol ng kahoy. Mas malakas ako sa'yo. Zhao Xiaotang, ikaw, makinig ka sa akin. Bumalik ka muna para humingi ng pulong. Ako. Kaya ko mag-isa. Hindi kita pwedeng iwanan. Bitawan mo. Hindi sulit. Kalokohan. Hu Zixuan. Umakyat ka rito. Akyat. Nakalabas na ako. Dumudugo ang kamay mo. Wala yan? Ngayon, takot ka na? Sa susunod na tumakas ka ulit. Hindi kita palampasin. Xiaotang, Hu Zixuan. Anong nangyari sa inyo? Sugatan pa kayo. Kung malaman nila, ako mismo ang nanakot sa sarili ko. Nahulog sa balon. Hindi ba? Nakakahiya. Wala yan? Nadapa lang ako ng hindi sinasadya. Alaga? Bakit pakiramdam ko, ang ganitong katangahan, ay kay Huuzitsuan lang manggagaling? Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ano? Nadapa na nga ako. Sasabihin mo pa akong tanga? Hindi. Hindi ka nga takot sa multo. Paano ka magiging tanga? Niligtas mo ako at tinago pa ang sikreto ko. Zhao Xiaotang, ang galing mo palaga. Xiaotang, simula ngayon, ako ay sayo na. Kung saan mo ako ipadala, doon ako pupunta. Huuzitsuan, ano ba talaga ang nangyari? Parang pakiramdam ko, nasakop ka na ng isang 8 taong gulang na bata. Nasakop ka na. Ang pananakop ay walang edad. Ang tinitingnan natin ay ang kakayahan. Ara na. Bumalik na tayo agad. Kailangan pa nating gamutin ang sugat ni Ate Xiaotang. Xiaotang, hindi ba sinabi mo na ako ang maggamot ng sugat mo? Xiaotang, ano ang ginagawa mo? May putik na ang kamay mo. Hindi ka na ba natatakot madumihan ngayon? Matagal ko nang tinanggap ang katotohanan. Ang takot sa dumi ay hindi makakalutas ng problema. Ganoon ba? Kung gayon, tulungan mo na lang akong gamutin ang sugat ko. Ako, nagtiwala ka sa akin. Hindi mo ba ako kinaiinisan dahil sa pagiging lampa ko? Kailan ba kita kinainisan? Maliban sa pagiging malinis mo. Maliban sa medyo maselan. Ang iba pa. Hindi ko alam kung gaano. Siya mas magaling sa kanilang dalawa. Naku, ang daming dugo. Kahit na, hindi na ako takot sa dumi ngayon. Medyo takot pa rin ako sa dugo. Xiaotang, hindi ka ba talaga nasasaktan? Sa dami ng dugong nakikita ko, nahihilo na ako. Sanay na ako. Paano ka nasanay diyan? Dati, kahit isang hibla lang ng buhok ko ang malaglag. Sumisigaw na ako ng matagal. Inapahanap ko pa sa katulong. Sige na. Tulungan mo muna akong gamutin ang sugat ko. Nandoon ang first aid kit. Xiaotang, hindi ka ba talaga nasasaktan? Ang pinakaayaw ng mga magulang ko ay ang pagiging maarte ko. Talagang hinahangaan kita. Ganito na lang. Simula ngayon,
Ikaw na ang pinakamatalik kong kaibigan. Gusto ko ring maging katulad mo. Isang matatag na babae. 8 Sia Otang. Ang sugat na ito, Kapag nabalutan ng benda, hindi na masakit. Simula ngayon, ako na ang magiging sandalan mo. Kung saan ka pupunta, doon din ako susunod. Ang galing naman umarte ng isang yan. Hindi ba't umalis na? Ang crew ng programa. huwag mo muna siyang sisihin. Gusto mo pa rin bang umuwi? Sa tingin ko, mabait naman si Ate Zhao Sia Otang. Manatili kaya tayo ng ilang araw pa. Anong ibig mong sabihin? Hindi kaya nabayaran ka na niya? Sabi ng mga taga-baryo. May nakita silang tao na nagpupumiglas sa tabi ng balon sa bakanting bakuran. Sino sa inyo ang nahulog sa balon? Hindi ako nahulog. Ako lang ay. Husixwan. Nahulog ka sa balon. Kaya pala nasugatan si Zuxia Otang. Dahil din sa'yo, Hindi. ang pag-alis ng mga kamera ay isang pagsubok para sa inyo. Pero sa kasamaang palad, wala kayong pinagbago. Araw-araw, puro kalokohan lang ang nasa isip nyo. Dahil hindi nyo napasa ang pagsubok. Kailangan naming muling pag-isipan ang petsa ng pagtatapos ng inyong transformation plan. Huwag po, Director. Siya lang po ang may gawa ng lahat. Anong kinalaman ko diyan? Hindi ba't naging masunurin na kami? Bakit dahil sa kanya? Madadamay ako? Guyan, magkakampi kayo. Dapat may team spirit kayo. Isa pa, sa bagay na ito, wala ka ba talagang kinalaman? Kapag may problema, gusto mo lang maghugas kamay. Mukhang ang transformation plan na ito. Malayo pa sa target. Malayo pa sa target. Ipinapahayag ko. Kayong tatlo, pahabaan ang transformation period ng 30 araw. Simula bukas, dagdagan ang oras ng pagtatrabaho sa bukid. Pahabaan ng 30 araw? Baboy. Kasalanan mo, kung hindi ka gumawa ng gulo sa haunted house. Kanina pa sana kami nakasakay ng helicopter. Pawi. Hindi ko naman sinasadya. Anak, bumalik na ang tatay mo. Tay, umalis ka para magtrabaho. Wala pang isang buwan, bumalik ka na. Ayaw mo na bang magtrabaho? At gusto mo na namang maging tamad? Ano ba yung sinasabi mo, anak? Hindi ganoon ang tatay mo. Namiss ka ni tatay. Kaya bumalik ako para bisitahin ka. Halika. Ara. Umasok tayo sa loob. Mag-usap tayo ng sarilinan. Sia Otang. Huwag ka namang ganyan kay tatay. Kausapin mo naman si tatay. Sabihin mo ang totoo. Bakit ka bumalik? Ako. Wala na akong pera pa kumain. Nung umalis ka, yung perang binigay ko sa'yo, naubos mo na? Saka, ikaw, ang tagal mo nang nagtatrabaho sa labas. Wala ka man lang kinita? Ako. Wala talaga akong pera. Kababayad ko lang ang 100,000 na utang mo sa sugal. Gaano pa karami ang kailangan mo para tumigil ka na sa pagsusugal? Yung 100,000 na binigay mo. Ako. Gusto ko sanang gamitin para makabawi. Pero natalo ko ulit lahat. Ano? Wala nang tatay na katulad mo sa mundo. Si nanay ay dahil lang sa sobrang pagsusugal mo at walang pera para sa gamot. Kaya maaga siyang nawala. Ngayon, gusto mo pa bang tuluyang sirain ang pamilya natin? Sia Otang. Pakinggan mo si tatay. Gusto lang ni tatay na mabayaran agad ang utang. Bakit hindi mo sabihin sa production team na ibigay na ang natitirang 400,000 na bayad? Bayaran na. Kapag hawak na ni tatay ang pera, baka kumita siya ng malaki. Pagkatapos niyan, magkakaroon na tayo ng magandang buhay. Ayoko nang marinig ang sinasabi mo. Umalis ka. Sia Otang, ito ang pinainit kong tubig para sa iyo. Inumin mo bago ka bumaba sa bukid. Ang asarol. At kahit ay inihanda ko na para sa iyo. 8 Sia Otang. Kung maayos natin ang mga punla ng kamatis, apawiin kaya tayo ng direktor na maaga. Hindi naman masamang tao ang direktor. Gusto lang niya. Napatatagin ang inyong kalooban. Kapag natapos ninyo ang trabaho, tiyak na pauwiin niya kayo. Talaga, ang galing. Magtatrabaho ako ng mabuti. Hindi ko nasasabihing marumi ang bukid. Tingnan mo ang dalawang walang silbi. Ayoko silang kasama. Kailangan kong makahanap ng paraan para makauwi agad. Pagkatapos, sasakay ako ng helicopter pauwi. Kakain ako ng steak. Tara na. Ayaw akong bigyan ng pera ng batang yan. Hindi ko ba pwedeng kunin mag-isa? Anak ko siya. Ang pera niya ay pera ko rin. Ang batang yan. Siguradong tinago niya ang pera. Saan kaya tinago? Ikaw na lang. Naku, patay. Naiwan ko ang buto ng gulay sa bahay. Kailangan kong balikan. Ate Sia Otang, ako nang kukuha. Magpahinga ka na. Sa loob ng 3 minuto, siguradong babalik ako. Bakit puro barya lang? Ang batang yan. Ano ba ang inipon niya? Pero mas mabuti na ang mayroon kaysa wala. Makakabili pa rin ako ng 2 kilong alak. Tito Zhao, anong ginagawa mo sa kwarto ni Ate Sia Otang? Tinitingnan ko lang ang kwarto ng anak ko. Wala akong ginagawa. Umalis ka diyan. Umalis ka. May iba pang gagawin si Tito Zhao. Hindi pwed. Sabi ni Sia Otang, hindi pwedeng basta-basta pumasok sa kwarto niya. Kahit ikaw, hindi pwed. Kailangan hintayin si Ate Sia Otang na bumalik para malaman kung anong nangyari. Bakit ang tigas ng ulo mo? Bata ka? Umalis ka nga. Maglaro ka sa iba. Bahay ko to. Kung ano ang gagawin ko, hindi mo na kailangang pakialaman. Ninanakaw niya ang pera ni Ate Sia Otang.
Ate Xiao Tang, masamang balita. Kinuha ni Tito Zhao ang lahat ng pera. Sa kahon mo. Ano? Ang sarap kumain at uminom. Mamaya, matutulog ako ng mahimbing. Xiao Tang. Bumalik na siya. Nangahas kang itulak ako. Mayabang ka. Pero kapag nakaharap mo si Ate Xiao Tang, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Nasaan ang pera? Anong pera? Ang perang inipon kong kalahating taon. Para sa pag-aaral ko. Saan mo dinala? Anak, lumabas lang si tatay, uminom ng kaunting alak. Maliit na bagay lang yan. Ganyan ka ba sa akin? Ang ninakaw mo ay ang pera ko. At ito ay para sa pag-aaral ko. Tama. Huwag ka nang magsalita. Ibalik mo na. Ang pera. Nga, nag-ipon si Ate Xiao Tang ng pera para sa utang mo sa sugal. Ninakaw mo pa ang tuition ni Xiao Tang. Ang tuition ni Xiao Tang. Mas mababa ka pa sa baboy. Tatanungin kita uli. Nasaan ang pera? Naku, anak ko. Alam ng katay na mali siya. Tatay, yung konting pera na kinuha ng tatay, pambili lang ng ilang bote ng alak. Yung natitira, nasa bulsa ko na to. Konti lang to. Sigurado ka bang hindi mo ito sinugal? Wala na. Wala na talaga. Hindi na magtitiis ang patay na magsugal. Noong umalis ang nanay mo, ipinagkatiwala niya sa akin. Naalagaan ka ng mabuti. Di ko yan makakalimutan. Kung magsusugal ka uli, hahampasin kita ng pamalo at babasagin ang mga bote ng alak mo. Tama. Kung magsusugal ka ulit, isasabot namin sa buong barangay na ninakaw mo pa ang pera ng sarili mong anak para mawalan ka ng hiya sa lahat. Hindi na. Hindi na talaga. Bumalik ka na sa construction site. Kung magsusugal ka ulit, magsusugal, o magtatamad, diretso akong pupunta sa construction site. At hahabulin ka. Narinig mo ba? Narinig ko. Bigyan mo pa ako ng 3 aaw. Pagkatapos ng 3 aaw, alis na talaga ako. Hindi na ako magsusugal. Ang lupit ng kamay ng babaeng yan. Kasalanan ni Ho Zitsuan. Ang taba na yon. Kung hindi siya nagsumbong, sino ang makakaalam na nagnakaw ako ng pera? Kulang ka lang sa pera, di ba? Maari kitang bigyan. Bibigyan mo ako ng pera. Yung Master Gu. Ano ang kailangan mong gawin ko? Narinig kong ang mga batang ito, mula sa syudad, ay mayayaman. Kung makakasama ko sila ng maayos. Kahit anong itapon lang nila. Sapat na para mabayaran ko ang utang ko sa sugal, di ba? Alam mo rin, na inurong na naman ng production team ang recording schedule. Zhao Xiaotang, ang natitirang 400,000 na talent fee, hindi natin alam kung kailan darating. Pero, kung makikinig ka sa akin, Makikinig ako. Makikinig ako sa lahat ng sasabihin mo. basta't mapahinto mo ang production team. Sa pagre-record, pawiin nyo na ako agad. Kapag nakauwi na ako, 10 ganitong gold bar pa, ang maibibigay ko sa'yo. Walang problema. Makikita mo. Xiao Tang. Anong trabaho natin ngayon? Tigil trabaho tayo ngayon. Hindi na matutuloy ang programa. Hindi na matutuloy? Bakit naman? Kaninang umaga, nang kukunin namin ang mga gamit, nadiskubre namin, lahat ng kamera sa bakuran, ay naputol ang mga kable. Pati ang mga lente ng reserbang kamera, ay nabasag din. Diyos ko po. Sino? Ang may galit sa production team. Bakit naman nagkaganyan ang mga gamit? Sirang-sira na ang mga kamera. Mukhang hindi na talaga. Matutuloy ang programa. Hindi na matutuloy. Ibig sabihin ba niyan, makakauwi na tayo? Hindi pa. Hanggat hindi natin nahahanap kung sino ang gumawa nito. Walang sinuman sa inyo ang makakaalis dito. Dahil, sinuri naming mabuti ang cable port. At sa lugar ng insidente, nakahanap kami ng mahalagang ebidensya. Ang taong sadyang nanira nito ay nasa gitna natin. Kailangan natin siyang hanapin at ilantad. Tama si Director Tita. Kailangan natin hanapin ang taong sadyang nanira. Sino ang gumawa? Kung May lakas ng loob kang manira. Wala kang lakas ng loob umamin. Ano ang klaseng bayaniyang? Sumira ng kamera. Director, kung ganyan ang tanong mo, walang amin. Kung makakahanap tayo ng ebidensya, mas mabuting. Suriin ng mabuti kung sino ang gumawa. Sa tabi ng pangunahing cable, nakita namin ang tirador na ito. Baka ito ang nahulog mula sa taong sadyang nanira. Pamilyar ang tirador na yan. Naalala ko na, kay Hu Zitsuan yan. Palagi niya yang nakasabit sa baywang niya. naalala ko rin, noong huli, sa haunted house, ginamit niya yan para takutin si Ed Xiaotang. Sabi pa niya, gagamitin daw ang tirador bilang sandata. Bakit naman yan malapit sa mga kabel? Kaya pala, Sabi ko na nga ba, ikaw pala ang may gawa, bata ka. Nitong nakaraang 2 araw, panay ang reklamo niya sa akin, na nakakaistorbo raw ang production team. Hindi ako. Sumpa ko. Matagal na akong nagbago. Paano naman ako gagawa ng paninira uli? Deki, nilagyan mo ng siliang mais. At niloko mo pa ang anak ko para pumunta sa haunted house. Ngayon, bigla kang nagbago. Sino ang maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Matabang bata ka? Hu Zixuan, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba talaga ang gumawa nito? Hindi talaga ako. Bakit niyo ako tinitingnan? Hindi talaga ako ang gumawa niyan. Naniniwala ako kay Hu Zixuan. Matagal lang nagbago si Hu Zixuan. Xiao Tang. Kung may alibi ka,
Ibig sabihin, hindi ikaw ang gumawa. Hu Zixuan, sabihin mo sa akin. Kagabi mula alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw. Nasaan ka? Nasa kwarto ako. Mahimbing na natutulog. Si Guyan ang kasama ko sa kwarto. Siya ang makakapagpatunay para sa akin. Guyan, sabihin mo na, alam mo yan. Anong alam ko? Kagabi, alas 2 ng madaling araw, nang lumabas ka ng palihim sa bakuran, nakasandal ako sa bintana. Kitang-kita ko ang lahat. Hindi totoo yan. Guyan, nagsisinungaling ka. Etsia Otang, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong ginawa. Binibintang niya lang sa akin. Ang sinasabi ko ay totoo. Kagabi, nang pumasok ka sa bahay, nakita ko siya. Inihagis niya ang pliers sa bodega ng kahoy. Kung hindi kayo naniniwala, hanapin ninyo. Director, nahanap na. May mga piraso pa ng wire at goma ng kabel sa players. Ito. Sabi ko na nga ba, ang matabang batang yan. Tiyak na ginamit niya ang pliers na yan para putulin ng wire. Ang lakas niya, dito lang pala ginamit. Hu Zixuan, paano mo nagawa yan? Akala namin nagbago ka na. Hindi talaga ako. Hindi ko nga hinawakan ang pliers. Hindi talaga ako. Hu Zixuan. Ngayon, malinaw na ang ebidensya. Hindi ka na natuto. Sasabihin namin. Kay Emity Hu. Ikaw naman. Manatili ka rito. Gamitin mo ang pagtatrabaho. Para bayaran ang pinsala sa production team. Para naman sa inyong dalawa. Mag-impake na kayo. At maghanda ng umuwi. Ang galing. Sa wakas, makakauwi na rin. Pero, si Hu Zixuan, Huzitsuan, manatili ka na lang. Dito. Huwag niyo akong iwan. Sandali, huwag niyo akong iwan. Hindi pa kayo pwedeng umalis. May kakaiba rito. Etsia Otang, ano ang natuklasan mo? Tulungan mo ako. Zhao Xiaotang, ano ang gagawin mo? Hindi na pwedeng i-record ang show. Bakit ka pa nagpapanggap na? Alam mo ang lahat? Tama. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, bata. Nandito na ang ebidensya. Director, bakit hindi nyo na lang muna pawiin ang mga bata? Ako na ang papalit sa inyo, para disiplinahin ng maayos. Itong, pasaway na si Hu Zixuan. Pero, pwede bang, ibigay nyo na muna, ang aming bayad? Hindi. Ang ebidensya kanina. Ay hindi ebidensya. Ang ebidensya ngayon. Ang tunay na ebidensya. Director, tingnan niyo po. Ang mansang langis sa pliers na ito ay kaparehong kapareho. Nasa paa ni tatay kagabi. Parehong pareho. Langis? Kagabi pag uwi mo galing inuman. Nakita ko na. May mansang langis ang laylayan ng pantalon mo. Ikaw mismo ang magsabi. Ang pliers na ito, may kinalaman ba sa'yo? Wala. Hindi ako yan. Kung gayon, may isa pa akong sasabihin. Ang pliers na ito ay nakalagay sa tool box. Sa bodegang bahay natin. Tayo lang dalawa ang nakakaalam ng lokasyon. Paano ito nakuha ni Hu Zixuan? Aramanira. Bukod pa rito, kanina lang, tiningnan kong mabuti. Ang hiwa ng kawad, malinis at makinis. Si Hu Zixuan kahit mataba, ay, taba lang sa palabas. Isang 10 taong gulang na bata. Sa ganito kaikling panahon, gamit ang pliers. Makakaputol ng ganito karaming kawad. At ganito pa kalinis? Sino ang maniniwala? May punto ka. Director Tita, huwag kang makinig sa pinagsasabi niya. Gusto lang niyang protektahan si Hu Zixuan. Protektahan? Kung gayon tatay, ikaw mismo ang magsabi. Itong gold bar, sino ang nagbigay sa iyo? Ikaw na bata ka. Bakit ka naghahalong ka? Sa bulsa ni tatay? Ibalik mo sa akin. Gold bar. Tito Zhao, paano ka nagkaroon ng gold bar? Noong nakaraang araw, ang hirap-hirap mo. Ninakaw mo pa ang tuition fee ni Etsia Otang. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, bata ka. Ako, pinulot ko sa ilog, hindi ba pwede? Sa likod ng gintong baras na ito, malinaw na nakauki, ang letrang G. Hindi ba ito ang dinaglat ng isa sa 3 malalaking pamilya? Ang pamilya Gu? Ikaw to. Hindi. Hindi ako ang nagbigay sa kanya. Sabi ko nga eh. Kahapon si Guyan, palaging kumapasok at lumalabas. Parang may itinatago. Nagtataka ako noon. Ikaw pala yun. Nagbigay ng pera kay Tito Zhao para akong ipasama. Tama. Matalino ka rin. Pero, hindi ganap na tama. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Guyan, hindi mo naman gustong ipasama si Hu Zixuan. Ipasama si Hu Zixuan. Kundi makauwi. Tama ba ako? Nung ginambala ni Hu Zixuan kayo sa haunted house, na-extend ang transformation period nyo. Nagbalak ka na ang paraan, di ba? Tapos biglang, dumating ang tatay kong may utang sa sugal. Ginawa mong pabuya ang mga gintong bara. Para putulin niya ang pangunahing kable ng kamera. Para makauwi ka ng maaga. Tama ba ang sinabi ko? Pero paano mo nalaman? Ang tungkol sa gintong bara? Matagal ko nang alam na itinatago ni Guyan ang gintong bara sa balat ng tsokolate. Hindi ko lang siya binuking. Nakita ko pa kayong nag-uusap kagabi sa bodega ng kahoy. Bukod pa rito, sino ang makakautos sa iyo? Kung hindi gintong bara, ang kapalit? Naiintindihan ko na. Guyan Zufugi. Kayong dalawa, ang sadyang sumira sa kagamitan. At nagpataw ng kasalanan. Ngayon alam nyo na kung sino ang mabuting tao, di ba? naku, Etsia Otang, ang galing mo talaga. Halos naniwala na ako na si Hu Zixuan
Ang masama. Guyan, bakit ka ganyan kasama? Kayo ang masama. Gusto ko lang umuwi. Ano bang mali sa akin? Sino ba namang gustong magpakain ng baboy sa bulok na lugar na to? Ilang sirang kable lang naman yan. Ang pamilya Guko, kayang magbayad. Pag uwi ko mamaya, magpapadala ang tatay ko ng isang truck. Ang bagong kagamitan para sa'yo. Okay na ba? Bayaran? Akala mo ba pera lang ang usapan dito? Ngayon ko lang naintindihan. Ngayon, sina Ho Sixwan at Lin Yueshu ay masunurin at may paggalang. Pero ikaw, para lang makaalis sa programa, naninira ka ng kapwa. Ikaw ang dapat manatili at ipagpatuloy ang pagbabago. Hindi na makapag-record ang production team ngayon. Kaya kailangan naming umuwi para magpahinga ng ilang panahon. Zofugi, bantayan mo si Guyan para sa akin. Kung hindi, ang gasto sa sirang kagamitan ay ikaw ang magbabayad. Makakaasa ka. Pag alis ko, dapat, mas madalas mong disimpektahin ang kulungan ng manok, ha? Malapit nang mapisa ang mga sisiw. At pati na rin ang mga punla ng kamatis. Ang init ng araw, tandaan mo, diligan mo sila ng madalas. Saj, naintindihan ko. Huwag ka nang umiyak. Pwede kang maging maarte. Pero hindi dahil sa pagiging maarte, ay magiging aksaya ka. Ikaw naman, pagbalik mo magiging. Hindi. Ang pamilya ko ay malaking magsasaka. Agbalik ko, sasabihin ko sa tatay ko, na simula ngayon, ang mga pananim sa Haicheng ay itatanim ayon sa turo mo. Etsia Otang, hintayin mo akong bumalik. Hintayin mo ako. Dala ang bulldozer para bungkalin ang bukirin ninyo. Sakay na. Zhao Xiaotang, pag may oras ako, babalik ako para hanapin ka. Huwag na huwag mong hahayaan. Naapihin ka ng iba. Zhao Xiaotang, ako na lang ang natitira. Pwede ba tayong magkasundo ng maayos? Ako, susundin ko lahat ng sasabihin mo. Wala naman akong magagawa sa'yo. Ang production team, pansamantalang bumalik para ayusin ang kagamitan. Babalik sila sa loob ng ilang araw. Tingnan mo, hindi ba? May naiwan pa ring kameraman? Pero Deti, Alam ko na, ginawa mo lang yan. Dahil miss na miss mo na ang bahay. Ayos lang. Kung hindi ka susunod, marami akong paraan para disiplinahin ka. Kung susunod ka naman, tiyak na. Magkakasundo tayo, di ba? natatakot siyang malungkot ako. Kung mag-isa ako dito, kaya inaaliw niya ako. Yung Master Go, hindi ba kasama mo naman si Tito? Sabi pa ng direktor, alagaan daw kita ng mabuti. Huwag mo akong hawakan. Bakit hindi ka pa nagtatrabaho? Ano na naman ang balak mo? Ako, magpapahinga muna ako ng 2 araw. Sa loob ng 2 araw, pupunta ako. Pupunta ako sa construction site. Talaga, ang maliit na gintong bar na ito, kinuha rin ng direktor, at ibinalik kay Guyan. Paano ako alis kung wala akong pera? Sige. Mabuting bata. Pagbubungkal pa, pagpapakain pa ng baboy. Grabe, nakakapagod yan. Ako na si Tito ang gagawa. Ako na to. Xiaotang, tignan mo ang galing ni tatay. Magaling di ba? Mas reliable ako sa mga yung master sa lungsod. Di ba? Kung makita to ng director, na ang galing ko sa harap ng kamera, dapat dagdag bayad yan. Naharangan mo ang kamera ni Guyan. May deduction yan. Pasensya na. Okay lang ba ang kamera? Isa na lang ang natitirang kamera. Nasira na naman ang kamera. Ganito na lang. Kuya, pumunta ka muna. Paayusin ang kamera. Tayo, magpahinga muna sa pagre-record ng programa. Pero huwag kang mag-alala. Itutuloy pa rin namin ang pagre-record hanggang matapos. Ang problema lang, ang natitirang 400,000 na bayad. Ibigay niyo muna sa amin. Paamay. Seguridad ang lahat. Ihinto muna ang pagre-record. Saj, ang bayad pinsala, 1,000,000. Bayaran mo na ngayon para sa akin. 1,000,000 bayad pinsala sa kontrata. Bakit hindi ko alam yan? Artikulo 7 ng kontrata. Hindi otorisadong pagtigil ng recording. Kailangan bayaran ang kagamitan. At mga pinsala. Bakit hindi mo binasa ang kontrata noong nagnakaw ka? Tama, ang huling kagamitan. Sinira mo rin. 80,000 ang gastos sa pag-ayos. May pambayad ka ba? Ano? Wala akong ganoong kalaking pera. Walang pera? Magtrabaho ka ngayon. Subukan mo ulit mga agaw ng bayad. Hindi kita palampasin. Yung Master Gu, nagdidilig ka. Tingnan mo, hindi na matutuloy ang show. Wala ka namang ginagawa dito. Paano kung ganito? Ihahatid kita pa uwi. Ikaw, bigyan mo lang ako ng 10,000 pamasahe. Ayos na. Hindi ako uwi. Napag-isipan ko na. Hanggat hindi tapos ang transformation plan, hindi ako makakauwi. Bakit ang tigas ng ulo mo? O kaya ganito, may kailangan ka bang gawin ko? Tutulungan kita. Bayaran mo na lang din ako. Hindi ko kailangan. Ayoko nang gawin ulit yon. Kinakabahan ako. Hindi maganda ang pakiramdam. At ikaw, ang tanda mo na, pero puro kalokohan pa rin ang ginagawa mo. Tama si Zhao Xiaotang. Magtrabaho ka na. Ikaw na bata ka. Bakit pati ang batang to? Kumakampi kay Xiaotang. Wala akong nakuha ni 1 sentimo. Ano na ngayon? Walang pera. Kung gayon, ipagpalit mo ang mga itlog. 1 sako ng itlog, ito lang ang kapalit. Kung alam ko lang,
Dinala ko na sana pati yung lumang kaldero. Sa kulungan ng manok, baka sakaling mas marami pa ang kapalit. Zhao Fugi, hindi sapat yan. Hindi sapa. Gusto mo bang dagdagan namin? Kaming magkakapatid. Ang utang mong 200,000 sa sugal, kailangan mo ng bayaran. Tito Lee, kahit na, wala akong 80,000 ngayon. Pero, Babayaran ko yan sa'yo. Ikaw talagang bata ka. Napakabuti mo. Bakit ganyan ang tatay mo? Siya ang nagluwal sa akin. Anak niya ako. Hindi yan mababago. Tito Lee, akisabi po sa direktor. Diretso na lang na ibawas. Sa bayad ko ang pambayad. Hindi mo na kailangang magbayad. Paano naman yan? Anak niya ako. Kailangan kong panagutan para sa kanya. Ikaw talagang bata ka. Huwag kang mag-alala. May reserbang pondo ang production team. Karaniwan, ang pagkasira ng kagamitan. Habang nagre-record ng programa, ay sagot ng production team. Hindi mo na talaga kailangang magbayad. Ang hirap ng pinagdadaanan ni Zhao Xiaotang. Saan ka nakakita ng ganyang klaseng tatay sa mundo? Palagi akong pinoprotektahan ng mga magulang ko. Wala pa akong pagkakataong. Kailangang lumaban. Guyan, nakita mo ba ang mga itlog sa pugad ng manok? Hindi. Ngayon ko lang napansin na nawawala. Akala ko ikaw ang kumuha. Titingnan ko. Sandali, huwag mo nang hanapin. Sigurado akong kinuha ng tatay ko para ipagpalit sa alak. Ano? Paano niya nagawa yan? Tatay na hindi man lang makapag-iwan ng itlog. Teti, nakipagsabuatan pa ako sa kanya para manira. Nababaliw na yata ako. Kuya, wala talaga akong pera. Ulitin ko, itong 200,000 na utang sa sugal, kailan mo babayaran? Kuya, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Ang talent fee, alaga. Mas totoo pa sa ginto. Ang mga tao sa production team, nasa bahay ko lang. Kung hindi kayo naniniwala, pwede nyo silang puntahan. Wala kaming panahon para diyan. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ko pa rin makita ang pera sa makalawa, ang buhay ng anak mo ang ipambayad mo, kung maglakas loob kang magsinungaling. Papatayin kita. Dahil hindi ko makukuha ang 400,000 na talent fee, at tinipilit na ako ng mga taga-kasino, kailangan kong buksan ang bodega ng production team. Paapunan ang butas. Maganda itong kahon. Siguradong may mamahaling bagay sa loob. Paano ba ito buksan? Ikaw, ninanakawan mo ang pera ng production team. Ako. Hindi ako. Tinitingnan ko lang. Huwag kang sumigaw. Tinitingnan ko lang. Sasabihin ko kay Xiaotang. Halika rito. Bata ka. Gusto mong sirain ang plano ko, ha? Tito Zhao, nagkamali ako. Bata lang ako. Hindi ko kayang labanan kayo. Hindi ko na ulitin. Maawa kayo. Patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Bitawan mo ang batang yan. Xiaotang, tulungan mo ako. Zhao Xiaotang, huwag kang lumapit. Ako ang tunay mong ama. Para sa isang estranghero. Lalabanan mo ang sarili mong ama, ha? Zhao Xiaotang, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Siya ang kaibigan kong kasama ko araw-araw. Ikaw na tinatawag mong ama. Simula nang umalis si nanay, hindi mo na ginampanan ang tungkulin mo bilang ama. Pero ako ang ama mo. Hindi ka. Utang sa sugal. Agnanakaw ang pera. Ngayon, ginagawa mo pang hostage ang bata. Karapat dapat ka bang maging ama ko? Ako. Ako, si Zhao Xiaotang. Palagi kong isinasaalang-alang na ikaw ang aking ama. Hindi kita sinasaktan. Pero ngayon, ginagamit mo ang buhay ng bata para manako. Ngayon, hindi ko na ito palampasin. Kuya. Huwag kang magkunwari. Hindi mo ako maloloko. Zhao Xiaotang, mag-ingat. Zhao Fugi, 200,000. Bayaran mo ngayon. Kung hindi, ang batang babaeng ito, sasama sa amin. Bitawan niyo si Zhao Xiaotang. Zhao Fugi, ang kera. Kuya. Patawarin mo ang anak ko. Tingnan mo. Duguan pa ang braso ko. Wala talaga akong pera. Pwede bang bigyan niyo pa ako ng ilang araw? Akala mo ba, nagbibigay kami ng charity? Binalaan na kita. Ngayon, ang anak mo ay nasa kamay namin. Kaya magbayad ka para sa buhay niya. O kaya, pati buhay mo, mawawala rin. Tigil. Ibaba ang mga armas ninyo. Lumuhod at hawakan ang ulo gamit ang 2 kamay. Pulis. Bakit may pulis? Hindi nyo ba nainig? Lumuhod at hawakan ang ulo gamit ang 2 kamay. Nagkamali kami. Pero kami, nananingil lang kami ng utang. Ang hindi tamang paniningil ng utang, ay mananagot pa rin sa batas. Salamat, Xiaotang. Kung hindi mo agad napansin, ang kakaibang galaw sa bodega, at tumawag ka agad ng pulis, hindi kami makakarating agad. Zhao Xiaotang, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Ikaw pala, bata ka. Bakit ka tumawag ng pulis sa maliit na bagay? Ang dalawang iyon ay sangkot sa pagdukot at pagbabanta. At sadyang pananakit. Higit sa lahat, ang sinasaktan nila ay ang anak mo. At sinasabi mong maliit na bagay lang iyon?
Ang isang ama na makasarili. At walang pananagutan na tulad mo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Dalhin nyo na siya. Teka, at ang tatay ko, Ano? Ineng, sabi mo, kailangan din bang bumalik ng tatay mo sa presinto para imbestigahan? Pulis, sir. Huwag kang makinig sa pinagsasabi ng batang yan. Biktima rin ako. Yung dalawang masamang tao, ang pumilit sa akin, na magnakaw at gumawa ng masama. Wala akong kinalaman diyan. manahimik ka. Police, sir. Ginamit niya ang pera ko sa pag-aaral para magsugal. Sinira pa niya ang kagamitan ng programa. Ngayon, gusto niya akong gamitin para ipambayad sa utang niya sa sugal. Huwag niyo siyang palampasin. Zhao Xiaotang. Ikaw na anak na walang utang na loob. Ako ang sarili mong ama. Mula nang, ipambayad mo ako sa utang. Hindi na ako ang anak mo. Police, sir. Dalhin niyo na siya. Ikaw na walang puso. Ako ang nagpalaki sa'yo. Gusto mo akong ipakulong? Zhao Xiaotang. Ikaw na anak na walang utang na loob. Paglabas ko, babalatan kita ng buhay. Xiaotang. Mabigat yan. Huwag mo nang buhatin. Ako na lang. Director, aalis na po ba kayo ngayon? Xiaotang. Ito ang bayad pinsala ng production team sa iyo. Salamat po, Director. Ito, sapat na ito. Para bayaran ang utang ni Zhao Fugi. Masyadong delikado ang nangyari kagabi. Para sa kaligtasan ng lahat, kailangan na naming umalis. At saka, kailangan din naming ibalik si Guyan. Ikaw, Huwag po kayong mag-alala, Director. Mula ngayon, kahit anong gawin ni Zhao Fugi, hindi na ako tutulong. Zhao Xiaotang, ngayon, ikaw na lang mag-isa sa bahay. Ibabalik mo pa rin ba ang lahat ng pera sa utang sa sugal? Paano ka na pagkatapos? Ako, may kamay ako, may paa. Hindi ako magugutom. At saka, malapit nang. Magkaanak si Lauhe. Pwede ring ibenta ang mga baboy. Pwede mo ring ibenta Alam mo ang bang mga may ito. nakatagong gintong bar dito? Para sa'yo na to. Hindi pwede. Hindi ko matatanggap ang bigay mo. Zhao Xiaotang, bakit ka ganito katigas ng ulo? Mag-isa ka lang dito sa kalupalupang lugar na to. Kailangan mo ng pera para sa sarili mo. Alam mo ba? Pag-alis ko na. Pag alis ko na, mag-isa ka lang. Siguradong iyak ka ng malakas. Kung hindi, magtataka ako. Sino ang nagsabi na si Sister Xiaotang ay mag-iisa lang dito? Lin Yueshu, bakit ka bumalik ulit? Hindi, teka. Ano ba ang ibig mong sabihin kanina? Sister Xiaotang, sabi ni mama ko, kukunin ka para magtira tayo sa lungsod. Sabihin ko sa'yo, sa kwarto ko, may 2 kama. Generous ako. Ibibigay ko na sa'yo ang pink na kama. Zhao Xiaotang, narinig mo ba? Hindi mo na kailangang mag-isa. Dito. Ako. Anak, tungkol sa papa mo, narinig namin ang lahat. Sumama ka na sa akin. Pag-uwi ni Yushu, palagi kanyang kinukwento. Sabi niya, matalik kanyang kaibigan. Marami ka raw na ituro sa kanya. Tita, hindi po talaga ako pwedeng umalis. Hindi pa po napipisa ang mga sisiw. Kung walang magpapakain kay Lauhe, magtatampo yon. Zhao Xiaotang, ang tigas talaga ng ulo mo. Para kang matandang kalabaw sa kanto ng baryo. 8 Xiaotang, sa puso mo, mas mahalaga pa ba ang mga hayop kaysa sa akin? Mag-isa ka lang dito. Nakakabagot yan. Sumama ka na sa akin. Sabay tayong mag-aral. Sabay tayong mamasyal. Ang ganda, di ba? Xiaotang, sumama ka na kay tita. Alagaan ka ni tita na parang nanay mo. Signa. Mama. Xiaotang, maniniwala ka ba kay tita? May anak din si tita. Ayaw niyang makita ang mga babae na nasasaktan. Ang bata mo pa. Kung may iwan kang mag-isa dito, delikado. Xiaotang, Signa. Signa. Sumama ka na sa amin. Ang galing. May mag-alaga na kay Zhao Xiaotang. Makakauwi na ako ng panatag. Ate Xiaotang, huwag kang matakot. Sabi ni mama, ngayong nandito ka na sa bahay namin, bibilhan ka muna namin ng bagong damit. Ma'am, ito po ang mga damit na pinili ko para kay Miss Ho. Ayon sa utos ninyo. Tara, sukatin mo. 8 Xiaotang, tingnan mo. Ang ganda ng damit na to, di ba? Subukan mo naman. Huwag kang laging magdamit, na parang lalaki. 2,000. Hindi ko masusukat. Xiaotang, ayos lang yan. Ang ganda-ganda mo na. Kung susuotin mo pa, yung magandang damit na yan, mas gaganda ka pa. Huwag na po, tita. Nagsusuot akong pantalon. Para madali kumilos. Baliw na bata. Sino bang nagsabing magtrabaho ka? Nandito ka sa bahay namin. Ikaw ang aming kayamanan. Maganda ka lang, sapat na. Bigyan mo siya. Ang simpleng sapatos. Ma'am, ang damit na ito ay high-end ngayong season. Maraming magulang mga bata ang nag-agawan para bilhin ito pero hindi makakuha. Mas maganda pa kung may kasamang crystal shoes. Huwag na. Si Xiaotang namin. Sanay sa sports attire. Maganda ang damit. Bigyan mo na lang siya ng simpleng sapatos. Okay na yan. Salamat, tita. Signa, subukan mo. Tara, subukan natin. Bakit parang medyo kakaiba? Naku, 8 Xiaotang, para kang prinsesa. Ang laylayan ng damit na yan, mas maganda pa, kaysa sa suot ko sa birthday party ko. Xiaotang, halika, ipakita mo kay tita. Ang gaganda.
Ang gaganda talaga. Ang mga damit na ito, dalhin mo sa kwarto ni Tia Otang at isabi. Opo, ma'am. Ang ganda. Gusto mo ba? Salamat, Tita Lin. Naku, anak. Wala namang anak sa sariling bahay na nagpapasalamat sa nakatatanda. Sige na, kumain na tayo. Tia Otang, narinig ni tita na puro lugaw lang ang kinakain mo sa probinsya. Kailangan mong kumain ng marami. Ang payat mo. Tita Lin, marami na po ito sa akin. Kayo na po ang kumain. Naku, anak. Bakit ka pa nagpapakipot kay tita? Pampalakas yan sa katawan mo. Ngayon, ituring mo na itong sarili mong bahay. Kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang kay tita. Ihahanda ko lahat para sa'yo. Salamat, Tita Lin. Kay Ate Tia Otang lang kayo naglalagay. Sa akin hindi. Paborito nyo siya. Ang takaw mo talaga. Oh, heto ang malaki para sa'yo. Okay ba? Halika. Zhao Xiaotang, naasikaso na ng tita mo. Ang lahat ng papeles mo sa eskwelahan. Nabibili na rin ang mga libro mo. Bukas, pwede ka nang sumama kay Lin Yueshu sa eskwelahan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Zhao Xiaotang. Zhao Xiaotang, bakit ka nandito? Ang tanga. Tahimik. Kaklase na natin si Ate Tia Otang. Who's this one? Umupo ka. So Kang, Bumalik ka na sa upuan mo. ano ba yan? Unang araw pa lang, kinuha na niya agad. Ang atensyon ko, isang probinsyana lang naman. Ako, ang iyong miss. Tuturuan kita ng leksyon. Anong ginagawa mo? Ikaw si Zhao Xiaotang na probinsyana, di ba? Kaya pala ang lampa mo. Ang probinsyana, hindi man lang makahawak ng libro. Kaya pala hindi mo makita ang daan. Ang kitid pala ng paningin mo. Ang nakikita mo lang ay ang pinagmulan ng iba. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nag-aral? Ang kitid ng isip mo hindi mo alam. Hindi mo nga alam na makitid ang isip mo. Ano? Nangahas kang muwahin ako. Huozixuan, anong ginagawa mo? Gusto mo ba ng away? Li Tingting, gusto mo lang talagang masaktan. Nangahas kang saktan si Ate Xiaotang ko. Sandali. Huzixwan. Huwag kang makipagtalo sa taong walang katuwiran. Para ka lang bumabasa. Parehong antas niya. Ikaw, nangahas kang murahin ako, probinsyana. Lumipat ka rito, pero wala ka pang nakuhang matinong pagsusulit. Isa ka lang nakapangalan, isang observer lang. Akala mo ba talaga makatayo ka sa sarili mong paa? Kung malaman ng guro na hindi mo alam ang basic rules ng school, kaya ka nilang paalisin agad. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung paano ka magpapakatigas. Li Tingting, kung malaman ng tatay mo na binubuli mo ang iba sa school, hindi ba double ang ganti niya sa'yo? Libro sa matematika para sa basic education ko yan. Libro sa matematika para sa basic education. Bakit Bakit? ka rin nandito? Hindi Libro ka sa basic welcome. education. Bakit ka rin Mas nandito? matanda ako sa inyo. Kaya natural lang na. Mas mataas ang grade ko sa inyong tatlo. Ah, kaya pala. Sabi na nga ba, pagdating mo, mas matapang ka. Kaysa kay Huzitsuan na yan. Hoy, para bang wala ako rito, ha? Zhao Xiaotang, galing ka lang. Sa probinsya. Hindi ka pa ba tapos mag-ingay? Teka, ang video mo kanina na nanulak, malinaw na nakita. Sa CCT, pupuntahan ko agad. Ang presidente ng Student Council. Gusto rin niyang kausapin ka, tungkol sa isyu ng bullying sa campus. Ikaw. Ang mabuting babae ay hindi nakikipag-away sa lalaki. Ayos ka, kailan ka pa? Natutong makipagtalo sa babae. Sa tagal ng pagsama kay Zhao Xiaotang, kailangan mong matuto. Ang non-violent cooperation tactics, di ba? Magaling. Pinupuri kita. Sa pagbabago sa probinsya, 2 ang natuto. At umuwi ng may dalang aral. Mga kakles, malapit na tayong magkaroon ng monthly exam. May 8 araw pa tayo. Maghanda na kayo sa pag-review. Ma'am, pwede po ba akong magbigay ng suwestyon? Si Zhao Xiaotang po ay bagong transfer. Paano kung hindi siya makasabay? Ang pagsali sa ranking ay hindi patas para sa kanya. Bakit hindi na lang? Siya muna ang mag-obserba at saka na lang mag-exam. Ma'am, hindi po ako sumasang-ayon sa sinabi ni Li Tingting. Li Tingting, Zhao Xiaotang, tuwing break time, nasa library corner siya nagbabasa. Aling mata mo ang nakakita na hindi siya nakakasabay. Sinasadya mo lang na manggulo. Kung gayon, maglakas loob ba siya na mag-exam kasama namin? Baka naman pangit ang score niya. Makakaapekto pa sa average ng class. Zhao Xiaotang, kung ayaw mong mag-exam, sabihin mo lang. Hindi ka namin pagtatawanan. Tama, baka alam na niyang hindi siya papasa. Kaya naggapalusot na mag-obserba. Nagsisinungaling kayo. Kalokohan, kung may kakayahan ka, ipakita mo sa geds mo. Huwag puro salita lang. Ma'am, sa tingin ko, wala lang siyang bilib sa sarili. Mas mabuti kung sundin na lang ang sinabi ko. Sandali. Sasali ako. Pero may kondisyon ako. Kung hindi ako makapasok sa top 20 ng klase, ako mismo ang magre-request na umalis sa klase. Pero kung makapasok ako, ang ilang tao ay kailangang isula. Ang 3 salitang probinsyana sa buong pisara gamit ang tisa.
Huwag kang masyadong mayabang. Paglabas ng resulta, iyak ka. Hindi ba't ito ang OP 20 na henyo? Bakit ngumunguya pa rin ng disyonaryo? Hindi ka siguro nakapag-aral sa probinsya. Ano, kailangan pang pag-aralan ang English words mula sa simula. Ako kahit papaano. Alam ko kung paano isulat ang salitang hiya. Hindi tulad ng ibang tao. Ginagawang magmamayabang ang kawalan ng asal. Ikaw, kung matapang ka, huwag kang mag-aral sa huling minuto. Kapag bumagsak ka sa exam, wala ka ng karapatan, kahit maging observer. Sa oras na iyon, maghanda kang umalis sa eskwelahan at umiyak. Umiiyak ba o hindi? Hindi ko alam. Pero may natalo. Tandaan mo, ang blackboard ay dapat mapuno. Si 8 Zhao Xiaotang, sana yon. Walang tumulong sa kanya sa pag-aaral. Ang alam ko lang, magaling si 8 Zhao Xiaotang sa math. Pero ang English ay mahirap para sa kanya. Mukhang oras na para kumilos ako. Hindi ko hahayaang matalo si 8 Zhao Xiaotang. Kylie Tingting, 8 Zhao Xiaotang, tingnan mo sa likod mo. 8 Zhao Xiaotang, alin ang gusto mong unahin? Who's X1? Bakit ka rin nandito? Saka, Yush, alam kong magaling ka sa pag-aaral. Pero bumagsak ka sa English. Tuturuan mo pa ako? 8 Zhao Xiaotang, nasasaktan ako sa sinabi mo. Sobrang nasasaktan ako. Pero, hindi nito binabago ang katotohanan. Pinaghirapan kong hiramin. Ang notes ng top student para sa'yo. 8 Zhao Xiaotang, tingnan mo. Ito ang notebook ng mga maling sagot ng top student. Tingnan mo ang paaan ng paglutas ng problema. Halos maging comics na. Who's X1? Ang galing mo. Itong notebook maling sagot. Saan mo nakuha yan? Anong nakuha? Ipinagpalit ko yan sa pinakabagong game console ko. Sa class president. At dinagdagan ko pa ng 10 pakete ng species strips. Sabi niya, kung ipagpapalit ko ulit sa pagkain ang notes niya, isusumbong niya ako sa teacher na kumakain ako ng instant noodles sa class. 8 Xiaotang, tutulungan kitang mag-aral ng grammar. Ang tense na ito, parang, inahin na nangingitlog. Ang naitlog na, ang nangingitlog ngayon, at ang itlog pa lang. Yush, ang paghahambing mo. Kasing galing ni Guyan. Nagbukas na naman ang study group. Zhao Xiaotang, ang English pronunciation na tinuro ko sa'yo dati, nasanay ka na ba? Sabihin mo ang thank you. Pakinggan ko. Guyan, gusto mo bang mamatay? Tinutulungan na nga, masama pa ang tingin mo. Kakatapos ko lang ayusin para sa'yo. Ang mga madalas lumabas sa monthly exam. Tara na. Simulan na. Alagang hindi ito kasing dali ng pagpapakain ng baboy sa probinsya. Ma'am, lumabas na po ang resulta ng monthly exam. I-anunsyo nyo na po. Gusto ko nang malaman kung nag-improve ba ako ngayon. Tingnan lang natin. Siguradong bumagsak si Zhao Xiaotang ngayon. Makikita mo, iyak siya. Ikaw ang iya. Mas magaling si Ate Xiaotang kaysa sayo. Tama. Nakakainis na green tea girl. Xiaotang, kung hindi ka man lang makapasok, saan king, gaano karaming pagsisikap, pa ang kailangan para umakyat? Nakalimutan ko pala, kung hindi ka makakuha ng top 20 sa buong grade level, kailangan mong umalis sa ating honor class. So siyang, 78 sa 15, 72 sa English, at 100 sa math. Ma'am, hindi po ba kayo nagkamali sa pagche-check ng papel? Paano siya magiging mas mataas sa akin? Ting, dahil lang sa ayaw mong mapag-iwanan, kukwestiyonin mo na ang kakayahan, guro? So siyang, maari mo bang ipaliwanag sa mga kaklase mo kung paano mo sinagutan ang huling tanong na ito? Ang tanong na ito ay gumagamit. Ang prinsipyong stability ang tatsulok. Areho lang sa lohika. Ang paggawa ko ng kulungan ng baboy sa probinsya. Kung hindi naintindihan ni Litingting, pwede niya akong tanungin kahit kailan. Narinig mo ba, Litingting? Mas magaling pa siya sa paggawa ng kulungan ng baboy kaysa sa pagsagot mo ng tanong. Talo ka. Hindi mo pa ba isusulat ang probinsyana? Gamit ang chow. Sa buong pisara. Sumunod ka sa pustahan. Liting-ting. Bilisan mo. Ang sulat ni Miss Lee ay ang gulo. Ang gulo talaga. Nga, ang dami niyang sinusulat na probinsyana. Baka sarili niya ang tinutukoy niya. Kasi mayroong iba, na hindi man lang masago, ang prinsipyo ng kulungan ng baboy. Tingnan mo. Baliktad pa ang hawak niya sa chalk, hindi niya alam. Zhao Xiaotang, humanda ka sa akin. Isang pagsusulit lang naman yan. Hindi ako naniniwala na lagi mo akong malalamangan. Mama, kanina, habang abala si Ate Xiaotang, habang inaayos ang bag niya, palihim kong tiningnan ang eye niya. Sa susunod na Biyernes ang kaarawan niya. Sa susunod na Biyernes, aabot na ba tayo? Hindi ko alam kung bakante pa ang Crystal Ballroom, ang Ritz-Carlton. Magpapareserve ako na black truffle cake para sa 10 tao. Hindi. Mama, nakalimutan mo na ba? Si Xiaotang Ji ay ayaw sa magarbo. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng hindi natin ipagdiwang si Xiaotang. Ayos lang, Mama. Naisip ko na kung ano ang gagawin. Magugustuhan ito ni Xiaotang Ji. Yushu, sigurado ka ba? Magugustuhan ni Zhao Xiaotang ang bagay na yan. Noong huli akong napanggap na multo gamit ang fluorescent powder. Nahulog ako sa balon.
Natatakot pa rin ako hanggang ngayon. Bobo, dekorasyon lang ito. Nga pala, kakahanap ko lang. May kaugalian sa probinsya ni Zhao Xiaotang. Na sa araw ng kaarawan, kumakain sila ng stove candy at bagong aning corn cake. Ay, nga. Narinig ko na kay Xiaotang G dati, na noong buhay pa ang nanay niya, gumagawa siya ng stove candy gamit ang tubig mula sa balon. Ma, pwede ba tayong maglagay ng tradisyonal na kalan sa kusina natin? Baliw na bata. Pwede rin gumawa ng corn cake gamit ang oven. Pero itong Zaotang, ang kaldero na ginamit ng lola mo sa paggawa ng candy, pwede nating subukan. Yehe, ang galing. Sa birthday party na ito, tiyak na magugustuhan ito ni Zhao Xiaotang. 8 Zhao Xiaotang. Tingnan mo. Ito ang corn cake na ginawa ni Guyan. Gamit ang oven. Nilagyan ko ng chili powder. Ang sarap. Gago, sabi ko na sa'yo, huwag kang masyadong magmadali. Nasaan ang Zaotang? Eto na, eto na. 8 Zhao Xiaotang, tikman mo. Ito ay ginawa gamit ang tubig mula sa balon ninyo. Inahanap pa ito ng nanay ko. Tama nga ang sinabi mo. Hindi dumidikit sa ngipin. 8 Zhao Xiaotang, huwag kang umalis. Ano ba ang ginagawa ninyo? Gusto nyo ba talagang umiyak ako? 8 Zhao Xiaotang, huwag kang umiyak. Kung hindi mo gusto, hindi na namin gagawin. Hindi. Gusto ko. Simula nang mamatay si Mama, wala nang nakakaalala ng kaarawan ko. Nagulat ako. Salamat sa inyo. Akala ko hindi mo gusto. Zhao Xiaotang, huwag kang umiyak. May isa pang sorpresa na naghihintay sa iyo. Napahanga mo ang iyong mga kaklase sa iyong galing. Gusto rin nilang ipagdiwang ang kaarawan mo. Xiaotang, maligayang kaarawan. Dati, mayroon akong maling pagingin sa iyo, pero talagang masipag ka. Hinahangaan kita. Maligayang kaarawan. Zhao Xiaotang. Binabati rin kita ng maligayang kaarawan. Baliw ka ba? Bakit mo siya inimbitahan? Hindi ko siya inimbitahan. Sino ang mag-akalang ganoon siya kakapal ang mukha? Dumating nang walang paanyaya. Litingting, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikita na may birthday party kami? Ano? Birthday party ni Zhao Xiaotang. Hindi ba ako pwedeng magbigay ng regalo? Zhao Xiaotang, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan dati. Huwag kang magalit sa akin. Ito ang pinili ko. Imported na fountain pen. Ituring mo na lang itong paumanhin. Ganoon ka ba kabay? Hindi ba pwedeng nagbago na ako? Saj, na-appreciate ko ang intensyon mo. Pero, ang ganitong mamahaling regalo, hindi ko matatanggap. Magkasundo na lang tayo simula ngayon. Wow! Zhao Xiaotang, ang bait mo talaga. Xiaotang, simula ngayon, magkaibigan na tayo. Di ba? Ang galing. Bakit parang may mali? Kain na ng cake, mga bata. Wow, May cake. may cake. Wow! Mama, ang galing mo talaga. Ngayong nandito ang mga bata sa bahay natin, para ipagdiwang ang kaarawan ni Xiaotang. Masayang masaya si tita. Sana mag-enjoy din kayo, mga bata. Sag. Xiaotang, mag-wish ka na. Happy birthday sa'yo. Nasaan ang ballpen ko? Kanina lang nasa gift box pa. Bakit nawala? Bakit biglang nawala? Pakihahanap naman kayo. Nasaan ba to? Zhao Xiaotang, ito yung ipon ko. Ang 3 buwan na allowance ko. Sabi ko, regalo ko to sa birthday mo. Hindi mo inanggap. Apos ilang minuto lang. Ninakaw na ng iba. Litingting, sigurado ka ba? Baka, hindi mo maayos na isinara ang cake. Kaya nahulog. Impossible yan. Mahalaga sa kinyang pen. Hindi ko basta-basta mawawala yan. Pwede ba? Tulungan niyo akong hanapin. Kanina, bukod sa kin, si Zhao Xiaotang lang ang humawak sa pen. Zhao Xiaotang, ikaw ba ang kumuha ng pen? Hindi ako ang kumuha. Huwag kang magmukhang tanga. Xiaotang, kanina pa, nakapansin ko. Ang tingin mo sa pen. Gusto mo kalagayan, di ba? Nahihiya ka lang tanggapin. Ang regalo ko sa harap ng lahat. Kaya kinuha mo ng palihim. Tama ba? Hindi ko kinuha. Xiaotang, para sa'yo kalaga itong ballpen ko. Pero sabi mo ayaw mo. Apos ninakaw mo pa rin. Bakit kailangan mo pang magganggap na disente? Litingting, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Walang dahilan si Zhao Xiaotang para kunin ang ballpen mo. Malinaw na naninira ka lang. Tama, isang sirang ballpen lang yan. Sino ba ang may gusto niyan? Hindi gagawin ni Ate Xiaotang yan. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang tatay ni Zhao Xiaotang ay isang sugarol? Kung anong ama, siyang anak. Ano ba naman ang pagnanakaw ng ballpen? Ang tatay niya ay umutang ng 200,000 sa sugalan. At dahil hindi makabayad, gusto niyang ipambayad si Zhao Xiaotang sa sugalan. Halos, pumasok na si Zhao Xiaotang sa sugalan para magbayad ng utang. Litingting, tumahimik ka. Litingting, inimbestigahan mo ako? Kailangan pa bang imbestigahan? Araw-araw kang nagpapanggap na disente. Ang mga problema sa pamilya mo. Sino sa Zhao Family Village ang hindi nakakaalam? Ang tatay ko, kahit sino lang ang ipadala. Malalaman ang lahat ng detalye. Ang tatay mo ay walang ginawa kundi masama sa lugar ninyo, pero kilala siyang masamang tao. Litingting, tama na. Italin, dapat alam niyo po. Siya ay isang probinsyanang walang nagmamay-ari. Siya ay isang parasito. Ngayon, nakikinabang siya sa inyong bahay.
Baka mamaya, ang lahat ng antike nyo sa bahay, nakawin niya at ibenta. Hindi totoo yan. Manahimik kayong lahat. Mag-ingat kayo, baka ipaturuan ko kayo sa tatay ko. Sige, ipagtanggol nyo pa siya. Kung magkapatuloy ito, malaking gulo ang idudulot niya sa huli. Tita Lin, ang isang magnanakaw na pulad niya, hindi dapat manatili sa pamilya Lin. Dapat siyang paalisin agad. Dapat siyang umalis sa eskwelahan. Tita Lin, ang isang magnanakaw na pulad niya, sa bawat araw na manatili siya sa inyong bahay, siya ay isang perwisyo. Zhao Xiaotang, ikaw mismo, sabihin mo, hindi ba? Ang pagkatao ni Xiaotang, ako ang pinakamakakakilala. Imposibleng magnakaw siya. Ikaw naman, Li Tingting, bakit mo ba laging ginugulo si Xiaotang? Ano ba talaga ang gusto mo? Tama, tama. Hindi maluloko ng nanay ko ang tulad mo. May kalokohan yan. Hindi kailangan ni Ate Xiaotang yan. Nasaan na yung sirang fountain pen mo? Huwag kang magbintang. Tama. Sabi mo kinuha ni Zhao Xiaotang ang gamit mo. Ipakita mo ang ebidensya. Salamat sa inyo. Kung gayon, nasaan ang fountain pen ko? Sabi nyo inosente siya. Ipakita nyo rin ang ebidensya nyo. Kung hindi nyo maipakita, sasabihin kong siya ang nagnakaw. Ano? Sino nagsabing wala akong ebidensya? Nasa bulsa ng palda niya ang fountain pen. Li Tingting, hindi ka pa rin naamin? Ang tagal mo nang. Tinatakpan ang palda mo. Hindi ba dahil ayaw mo makita namin ang fountain pen? Hindi mo ba alam ang kasabihang? Ang may kasalanan ay kinakabahan? Nagsisinungaling ka. Paano magkakaroon ng bulsa ang palda ko? Sadyang nagpapalusot ka lang. Naalala ko na. Kanina habang kumakanta ng birthday song. Siya lang ang wala. Nga, talaga bang may kasalanan siya kaya kinabahan? Wala akong ginawa. Tama si Ate Xiaotang. May bulsa nga. Talaga. Ikaw mismo ang nagtago ng ballpen. Tapos sinisisi mo si Ate Xiaotang. Isa kang malaking sinungaling. Li Tingting, ngayon, nasa harap mo na ang katotohanan. Ano pa ang masasabi mo? Gusto ko lang siyang ipahiya. Bakit ba kasi lagi niya akong nilalamangan? Li Tingting, sinisiraan mo ang kaklase mo nang may mali siya. Sa isang birthday party pa, gumagawa ka ng ganitong kalokohan. Alam ba ito ng mga magulang mo? Nakakadismaya ka. Tama. Humungi ka ng tawad kay Ate Xiaotang. Kung hindi, sasabihin ko sa buong eskwelahan. Ang pagtatago mo ng ballpen. Huwag. Lagi akong nagsisikap ng husto. Para lang mapansin. Bakit pagdating niya, lahat ng tao ay sa kanya nakatuon. Sinasabi pa ng tatay ko na mas mahusay ang iba sa akin. Pero gusto ko ring ipakita sa lahat na may mga kapintasan din si Zhao Xiaotang. Kung gusto mong mapansin, hindi ito ang tamang paraan. Hindi ka galit sa akin. Natatakot lang ako na malambasan. Dumating ka kasi. Bumaba na naman ako ng isang ranggo. Kailan kaya ako magiging una? Tingting, ang pagiging tapa, mas mahalaga kaysa sa paggawa ng kalokohan. Nagkamali ako. Zhao Xiaotang, parusahan mo ako. Kung gayon, parurusahan kita. Ikaw. Paano mo ako parurusahan? Bukas tulungan mo akong burahin ang pisara. At saka, sa umagang pagbabasa, tulungan mo akong magpareserba ng upuan sa unahan. Pinatawad ka na ni Ate Xiaotang. Kumain ka na. Bakit ka nagpapabagal? Kung umiyak ka ulit dahil sanghang, walang magpapatahan sa'yo. Huo Zixuan, ikaw. Tama na, tama na. Zhao Xiaotang, ayaw mo pa bang mag-birthday? Gusto ko. Siyempre gusto ko. Gusto ko ang pinakamalaking piraso ng keke. Hindi pwede. Ang pinakamalaking piraso ay para kay Xiaotang. Tara na. Hatiin na natin ang cake. Sadya,